Hello mga kasangla, ako po ulit, Raven Marcia, ang inyo pong pambansang sanglaero. At ngayon po ay episode 7 na tayo dito po sa ating novela. At natutuwa ako kasi nagkaroon na naman tayo ng time para magkaroon ng ganitong vlogging ulit, no? Kasi medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload kasi naging busy ako sa work. So alam niyo naman, sinisingit-singit lang natin sa ngayon yung pagbablog. So, by the way, ano nga ba yung itatopic natin ngayon? So, ngayon naman, magkakaroon naman tayo ng sangla update. So, ito yung isasangla ko. Ito. Isasangla ko talaga siya. Tutuluyan ko talaga siya. Tawag dito. 18 karat ito. Tapos, itong chain ay 18 karat. Size 24. Mahaba to yan. Ganyan. Yan, ganyan siya ganyan siya kahaba. Tapos, etong pendant niya ay susi na may mga bato-bato. Pero ano lang naman yung bato-bato niya, similan. Okay, so ngayon, ang itatry natin ay saan ba may pinakamataas na sangla sa ngayon. So, magpupunta tayo sa iba't ibang sanglaan. So, syempre, andyan yung mga sikat na sanglaan, katulad ni na Palawan, ni na Cebuana. Tapos, itatry din nating maghanap ng iba pang hindi masyadong palasak o hindi masyadong madaming branches sa nasanglaan sa buong Pilipinas. O syempre, alam ko naman hindi nyo nakita ulit ng malapit. So gagawan ko ulit ito, i-focus ko ulit ito sa inyo. Okay mga kasangla, wait lang, ito na. So ito na mga kasangla, ipapakita ko na sa inyo ang totoong itsura niya kasi kanina ang labo. So ito, sige, maganda na to. Ayan, dyan. O diba ang linaw na niya dito? Ay, ang pangit ng kuko ko. Luminaw din yung dumi ng kuko ko. Okay, huwag ako i-bash. Yan. So, ito ay, asan ba yun? Ayun. So, 18 karat. Nakikita, ayun. So, ang nakalagay ay K18. Ayan. So, ganyan yung lock niya. Ayan yung tatak. So, by the way, nasa ano to? Nasa 10 grams mahigit. Yung chain pa lang. So, ayan siya. Ayan. Yan. And then, ito namang keychain. Ito namang pendant. 18 karat din. Kaya lang hindi ko makita yung tatak niya, yung stamp niya. Hindi ko talaga siya makita. Wala siyang tatak. Yan. Pero okay lang. Kasi na ilang beses ko na rin namang nasanla ito. Yun nga lang, matagal-tagal na yon. So, yung mga bato-bato na yan, simulant lang yan. O yung tinatawag nating Russian diamond. In short, fake. Ayan. Ito naman nasa parang more or less nasa 5 grams. Ayan. So, ayan siya mga kasangla. Itatry natin tong isangla sa mga, o ipa-appraise sa mga sanglaan para makita natin alin o anong sanglaan ang may pinakamataas na sangla sa ngayon. At syempre, isasanla ko na rin talaga siya. Kasi medyo kailangan ko. Okay, mga kasangla. Wait. O, ayan na siya. Yabshu! Ang gagawin mo ulan. Ang pagkakataon nga naman, ngayong paulan, sumakay na tayo ng tricycle. Ayan, dito muna tayo. Kasi first time nating magpapa-appraise dito sa Tambunting. So alam niyo naman mga kasangla, bawal mag-video sa loob. So, papaliwanag ko na lang sa inyo mamaya. Okay? Sige. Oh, hello mga kasangla. Ito ulit tayo sa sanglaan ng Cebuana. So, iniba ko na naman din yung branch kasi para magkaroon ng fair na appraisal. Kasi pag doon ako sa suki ko, nagpapa-appraise, of course, tataasan nila yon. So at least ito, hindi ko siya suki, hindi ko siya kilala, ibang branch to, so magiging patas yung magiging appraise ng sangla natin. Okay, so alam niyo naman, bawal tayong pumasok sa loob or bawal tayong mag-video sa loob, so explain ko na lang sa inyo mamaya. Okay, wait lang. O, ayan mga kasangla, nakapagpa-appraise na tayo kay Cebuana. So, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Wait lang. Again, bye-bye. Ayan, so dito naman tayo mga kasangla sa Palawan branch na ito. Titingnan natin kung magkano yung update ng kanilang sangla. So, bawal tayo mag-video sa loob. So, ayan na naman. Antayin nyo ang aking explanation mamaya. Okay, bye-bye. So, ayan, natapos na tayong magpa-appraise. So, nakuha ko na kung magkano yung presyo nila. So, mamaya na lang mga kasangla. Okay, bye-bye. Charot! O ito mga kasangla, nakabalik na po tayo sa aking humble abode, syempre. At ngayon po ay i-reveal ko na kung ano yung mga naging sangla update natin, no? So tatlong sanglaan yung napuntahan natin kay, tawag dito, kay Cebuana, kay Palawan, at saka kay Tambunting. So tatlo po yan, sila yung mga i-compare natin kung magkano yung mga naging update, yung mga sangla update nila, no? Kung magkano na ngayon sila mag-appraise. Okay, simulan natin kay
Tambunting. Okay, kay Tambunting, ganito po yung ginawa ko mga kasangla ha, para malinaw. Pinaghiwalay ko yung appraise ng bawat alahas kasi 'di ba necklace and pendant 'yon. So, hinihiwalay ko yung appraise ng pendant at saka ng necklace. Okay, so kay necklace, ang timbang ni Tambunting ay 10.1. Yan. So, ang kanyang pagkaka-appraise dito ay 26,200. Medyo tumubo na ako doon. Sa pendant naman, nasa 5.8. Uulitin ko mga kasala, simulant lang yung bato ng pendant ha, hindi siya tunay, hindi siya diamond. So, 5.8 grams, ang kanyang appraise ay nasa 13,000. Yon. So, ang total, 39,200. O, syempre, alam naman natin mga kasangla na pag nagsangla ka, may tinatawag na advance interest. So, pag binawas yun, nasa 37,300. Yon ang matitake home ko. Yon kay Tambunting. Yes. So, okay na okay yon. Kasi, mas mataas na siya ng konti. Parang mas mataas siya ng, magkano nga yun? 37,000. O, mas mataas siya ng, kasi, doon sa dalawang yun, sa pagkakatanda ko kasi medyo matagal naman na, nasa 35,000 yung pagkakabili ko doon. Necklace and, pendant na. So, yun yun. So, tubo na ako ng halos 2,000 o 2,000 mahigit. Yan. So, okay na okay tayo kay Tambunting. Yes. Ang gulo ng buhok ko. Wait lang. Ayan. Okay, kay Palawan. Ito kay Palawan, super excited ako kasi di ba nung mga nakaraang ponobela natin ay ang taas niyang mag-appraise, no? So, ngayon, sa kanya, nung pagpunta ko sa kanya, super excited ako. But, gusto kong ipaalala sa inyo gusto ko ipaalam sa inyo mga kasangla na itong Palawan na to ay hindi ko suki. So sa ibang branch ako ng Palawan pawn shop nagpunta. No, yung talagang hindi ko kilala. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng mga kasangla natin ay may suking sanglaan. Hindi naman lahat ng gustong magsangla ay may kakilala na agad na appraiser doon sa sanglaan na yon. Kumbaga lahat ituturing natin na bagong mananangla, bagong sanglaan ganon. Kasi doon nila ibibigay yung normal nilang rate. Yon. So ako, hindi naman ako kilala nung mga appraiser doon sa Palawan branch na pinuntahan ko ngayon. So ito yung kanilang bigay sa akin, yung appraise sa akin. Yung necklace, 10.1, ang kanilang pagkakatimbang. So ang kanilang appraise ay 24,950. Yan. And then sa pendant ay 5.7. Ang appraise ay 12,300. Yan. So ang total ay 37,250. So, pag binawas yung 4%, kasi may may package, apat na pagpipilian. So, huwag kayong mag-alala mga kasangla, gagawa natin yan ng separate content, ano yung apat na yon at kung paano nyo siya magagamit para sa sarili nyo, para pabor sa inyo. Ganon. Okay, so pag binawas yung 4% na advance interest, ang total ay 35,755 pesos ang matitake home ko. Okay lang. So, okay pa rin. Medyo hindi lang ako kumita dito, parang ang liit, parang nasa 700 lang yung tubo ko. Pero hindi pa rin naman ako lugi doon kasi syempre nagamit-gamit ko na yung yung necklace at saka yung pendant Hindi naman yung brand new, matagal na siya, parang 3 years ago na siya, parang gano'n ako nabili. So hindi pa rin ako lugi, tumubo pa rin ako. Plus nagamit ko pa. Okay na okay pa rin. Okay na okay pa rin tayo doon. Yes. And of course, kay Cebuana. So ito rin, itong si Cebuana, hindi ko rin to suki. Bagong branch ko rin itong pinuntahan, no? Ibig sabihin, hindi nila ako kilala. Well, ngayon kilala na nila ako. Nag-subscribe na sila sa akin. Charing. So, ito yung pagkaka-appraise nila. So sa necklace, ang timbang ay 10 grams. So ang kanilang appraise ay 30,200. Grabe. Sa pendant, 5.72. Ang kanilang appraise ay 16,445. Oh my God! Grabe. Tapos, ang total, 46,645. O, syempre, babawasan doon yung advance interest. Ang matitira ay 44,774. Palakpakan tayo para kay Cebuana ngayon. Biglang ganun, biglang taas. Grabe. So, grabe oh. Sabi ko kanina, 'di ba, nasa 35,000 yung pagkakabili ko dun sa dalawa. Tapos ang matitake home ko pag sinanla ko kay Cebuana ay 44,774. Almost 10,000 ito mga kasangla. Nang wala naman akong ginagawa doon sa alahas, kundi inararo ko lang siya ng paggamit. Grabe. O, recap tayo mga kasangla.
Again, itong mga sanglaan na to ay mga bagong branch, hindi ko sila kilala ha. So, Tambunting is 37,300, Palawan ay 35,755, at kay Cebuana ay 44,774. Ang laki, mga kasangla, ang laki ng kinita. Pero kung iniisip ninyo na talagang malaki na yan, hindi pa. Bakit ko nasabi mga kasangla? Kasi, may pagka-pilyo kasi, pilyo, hello, may pagka-ano kasi ko, tuso. So, syempre, sabi ko nga kanina, hindi ko sila suki. Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa mga branches na suki ko. So, eto sila, mga kasangla, para mapagkumpara din natin. Yan, okay. So, dito muna ako kay Palawan na suki ko. Okay. So, kay Palawan na suki ko, ang total na lang mga kasangla ang total ng appraise nila, nasa 43,200. Oh my God. Compared dun sa hindi ko suki na nasa 35,755. Oh my God, look at the difference. Okay, sige. 43,200 dun sa suki, pero minus 4%, 41,427. O, sige. Para mas madaling kwentahin, tanggalin na natin yung mga butal. 41,000 versus 35,000. 41 kay suki, 35 kay hindi suki. Ang laki nun mga kasangla, almost 6,000 ang diferensya. Wow! Okay. But wait, there's more. Wait lang. So, eto. Kay Cebuana din. So, sa Cebuana na hindi ko suki, yung total niya yung take home. Sige, yung total muna, yung total. 46,645. Taas. Ang take home, pag binawas yung advance interest, 44,774. Taas pa din. Pero, kay Cebuana na suki, yung total, 49,121. At pag binawas yung advance interest, 47,152. Woo! Grabe. Sobrang taas. Sobrang kita. Ang puhunan ko lang, 35,000. Tapos, masasangla ko ng 47. Na wala akong ginawa kundi isuot ko lang siya ng isuot. Gasgasin ng gasgasin, pagpawisan, libagan, etchos. Tapos tumubo ng 17,000, almost 17,000. Grabe, di ba? Wow na wow. So, mga kasangla, ano ang conclusion natin? Oy, dalawa ang napulot natin dito, mga kasangla. Unang-una, ano yung unang-una nating natutunan? Kung gusto mo talagang magsangla at kailangan mo ng medyo malaki-laking pera, wag mong basta isasangla sa unang-unang sanglaan mong makita. Kumbaga mag-canvas ka. Mag-compare ka kasi okay lang naman yon dahil ang libre lang naman ang pa-appraise. So, pwede kang mag-compare. Pwede kang maghanap kung saan ka makakakuha ng pinakamalaking appraise. Yan. So, that's one. So, yan yung mga sangla update natin. Ano yung pangalawa? So, yung pangalawa, pangalawa, alagaan mo yung mga suki mong sanglaan. O kung bago ka pa lang na mananangla, tumarget ka ng pinakamalapit sa'yo, o pinaka-nakakausap mo, sa tingin mo ay approachable, yung appraiser. Pumili ka ng isang branch ng sanglaan na gusto mo at gawin mo siyang suki. Yon. Bakit? Mamaya ko na sabihin. Isa pa, iwasan mong magparimata ng mga sinangla. Bakit? Sabihin ko na. Kasi kapag may suki ka na sanglaan at hindi ka nagpaparimata, nagbibuild ka ng magandang pangalan. Ganun yon. So, bibigyan ka nila ng special rate. Yun mga kasangla. Kaya kung napansin nyo, mas mataas yung naibigay sa akin ng mga suki ko. Kasi,
ano nga, kasi baga parang hindi ako nagpaparimata talaga eh. Kasi para sa akin, ang mga alahas, mga kaibigan ko yan. Sila yung mga kaibigan hindi ako pahihindian sa oras ng pangangailangan, kahit kailan, kahit saan, magkano man yan. Hindi nila ako pahihindian. Kasi, good as pera sila na i-convert lang sa ginto. So, yung mga sanglaan, kaibigan din natin yan kasi sila rin naman yung nagbibigay sa atin ng magandang appraise. Kaya aalagaan din natin sila. So, we are building good camaraderie, we are building good business transaction, we are building good reputation sa ating mga pangalan. Importante ang pangalan natin, mga kasangla. Yan ang isa sa pinakamahalagang bagay na wow, may moral lesson. May moral lesson pala ito. Mahalagang bagay na natutunan natin dito. Yung pangalan mo, alagaan mo talaga. Kahit saan ka makarating yan talaga. Bibigyan ka nila ng magandang ano. Kasi may tiwala kasi sila sa'yo eh. Dahil unang-una suki mo sila at saka hindi ka nagpaparimata. So meron kang magandang track record. Yes, yun mga kasangla. So, ayun. I hope mga kasangla natutunan ninyo at may napulot kayo dito sa ating munting vlog na kung ano-ano lang naman ang pinagsasabi ko. Pero syempre, alam ko naman curious kayo. Dahil syempre nalaman ko kung magkano siya nasasangla. Ang tanong nyo ay sinangla ko ba? Oo. Sinangla ko talaga, tinuluyan ko talaga. Pero syempre mga kasangla, akin na lang kung saang branch, kung saang sanglaan ko sinangla. Pero yan ang gusto kong i-share sa inyo mga kasangla. Hanap kayo, mag-compare muna kayo ng mga sanglaan, tapos hanap kayo ng sanglaan na magiging suki ninyo at huwag kayong magpaparimata para tataas talaga ang bigay nila sa inyo. Minsan nga, sa sobrang ganda ng record ko, may mga yung nabibili ko sa subasta. Yon. Pag sinanla ko, mas mataas pa. Same day. Same day yun. Kunyari, binili ko ng 6,000 subasta. Pag sinanla ko yan, 6,800. Same day. Ganon. Kasi nga, pangalan, reputasyon mga kasangla. So, yan ang gusto kong i-share sa inyo mga kasangla. At kung meron pa kayong gustong tanungin, gustong malaman, i-comment down below nyo lang yan. Alamin natin yan, lahat-lahat. Tutulungan ko kayong malaman kung ano ang mga latest sa inyong mga alahas pagdating sa sanglaan. Dapat alam ko yan dahil syempre, sanglaero ako. Yes! Bye-bye!